Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Ayun buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning, Eastern Visayas. Mga higala adlaw karon ng Biyernes, Agosto 7, tuig 2026. And welcome sa lain na usab nga edisyon ining atong programa nga maghatod diha kaninyo og mga mahinungdanong impormasyon, mga labas nga balita sa kinatibukan nga Rehiyon 8, ang programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo mga kaigsuran sa inyong puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, Philippine Information Agency, o naman ang atong partner sa Akadim, ang DYDC-FM. Mga higalagikan diri sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, sa ngalan sa atong Station Manager, Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Maguban-uban kita mga higalan ining atong usa ka oras nga tulumanon. Kutob alas 9 sa buntag.
Uy, kamusta? Kamusta mga kaigsunan? Ang inyo nga adlaw nga Biyernes, ato nga panghinaot nga ang tanan, anaas sa maayo nga kahimtang. Of course, anaas sa maayo nga panlawas. No, pagkapaspas sa ato nga panahon, ikapito nga adlaw nining buwan sa Agosto. Speaking of ikapitong adlaw sa Agosto, ato sang i-greet mga higala ang ato nga kaubanan sa ato nga sibianan nga si Miss Dalia Urit, isang nagsaulog siyang adlaw na tawhan karong adlaw. Ingon man sa mga nagsaulog silang birthday nining adlaw, happy birthday gikan sa kanatibukang pwersa sa Good Morning Eastern Visayas. Mga higala, pasiyo na nato nga update no dinhi sa lungsod sa Sogod. Unahan na to ang dagan sa panahon sa kasamtangan. Adunay paningkamot sa pagpakita siyang kahayag ni Haring Adlaw. Apan dili gihapon kakumpiyansaan gumikan kay ang kawanangan. Pipila ka bahin ni ini na puno sa baga-baga nga panganod. No, posible nga maghatod og mga pag-uwan ining adlaw nga Biyernes. Sanglit ato nga pahinomdom dili malimot sa pagdala sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga proteksyon panahon nga mogawas sa inyo nga mga panimalay. Especially sa ato nga mga estudyante, no, para sa katapusan nga semana, make sure nga magdala og panangga aron gyud dili mahumod kung ugaling kalit nga mobundak ang uwan. Mga higala nining puntuha, dili na kita maglangan ato sa nga paminawon, no, ang ato nga mga kaubanan aron maghatod sa ilang nga mga pasiuna nga impormasyon. Kauban nato mga higala sa DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan at Daisy Bilizar. Samtang sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sir JM Sumino. Sa PIA, mga kaigsunan, ato nga makauban karon nga adlaw si Sir Aaron Cotihar. Maghatod-usab sa ilang nga mga kalambuan ang ato nga kaubanan sa DYDC-FM para sa second half mga higala. Nining punto ha, atong paminawon ng mga pasiw na nga impormasyon. Unahon nato mga higala, biyahe kita padulong Borongan City. Live, gikan diha sa DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, maupay ngaga, ati Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visaya. Ati Daisy, good morning. Ato na magiging kaupod ra Aaron Cotihar, ito na PIA Samar nga GM naman, ito Radyo Pilipinas Calbayog. So didi naman Radyo Pilipinas Borongan, pagmangulo ito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda, andam naliwat kami magpahat, ito na amon mga balita, impormasyon para naman yan ang adlaw Biyernes o first Friday of the month, ano? August 7, 2026 nga na amon kahimtang hit panahon dito sa syudad. For the first time nga ito na amon na aga madalumdum o kay tikanghan siguro Domingo nga adlaw in baga kami hiton summer ato na amon panahon, ano, sobrahin ka mapaso ato na amon kada adlaw, ano, didi ha Eastern summer, pero yan na for the first time sa rin ko nga naging madalumdum, ano, pero wari kami na pag-uran didi, no, and we're hoping magiging paborable ini nga panahon para hiton mga naghihinang po sa iton ira trabaho, yan nga work week, kay baman iton haaman naman pagtaga kuryente. May ada schedule hin power interruption, yan nga weekend may ada mapaparingan hin kuryente tikang didto ha oras nga to naman habung to iton hipapad northern part ito na ama naman probinsya, tagam na la kamo, ano, 12 hours nga power interruption 6 to 6 tikang ha barangay Dalid oras nga to naman habung to iton hipapad kay iton Eastern Samar Electric Cooperative magdudumarahin energization iton ira EVR haborak ngan sugad man haalugan San Policarpo ngan may rehabilitasyon hiton mga ruba nga poste ha project 8 dida naman hadao oras, and then retention hinlo clearance secondary nga neutral line ha barangay daw oras ngan iupod na gihapon iton line clearing. So affected area amo ini nga feeder number 33, pero pwede bumalik iton kuryente, ano, temprano o before pa hiton alas 6 hit buwas. So para ini
hiton buwas nga adlaw. Nga naamo naman pag taga tubig, we're expecting hindoro diretso nga supply hiton na tubig di naman na syudad dito na Borongan kay waray manira igin pagawas nga abiso for service interruption. Pero ito na amon talaga di sitwasyon hiton syudad, damo naton mga nagpa-disconnect, nagpautod naton ira linya kay waray na naagwas nga tubig. Iton ba nga mahinay na iton naawas iton tubig hiton mga sources iton tubig di hiton syudad. So kapag kayo na may ada mga ginhimo nga pitad kung paano makakabulig iton local government unit, may danang naging imbitarhan hadi Tagaluwa nga para mapakisag iton serbisyo na liwat ito na Amon Borongan Water District nga tanan makatagamtama hiton ira kunta serbisyo didi hiton mga taga syudad. Peace and order situation in Mahimyang iton amon sitwasyon didi ha probinsya hiton Eastern Samar, pero padayon naging papahagot iton seguridad ng mga eskwelahan. Hapakigsumpayan ini hiton PNP nga dahiton Department of Education habot nga hiton nga mga karahasan nga nahitatabo didi hiton sakub mismo hiton mga eskwelahan hapira nga dapit hiton ato naman nasod. Ngan Beno para ito headlines at mga balita na hikay itong Radyo Pilipinas Borongan para yung adlaw Biyernes, August 7, 2026. Shahan line loss congestion cost ginabusisihan House Committee on Energy ERC ginsiguro atong refund para ha mga konsumidor. Borongan City nakiusa ha joint interlocal zone meeting tambulig ang mga serbisyo medikal hiton probinsya pakikisgan. Yan pagliwan hangaran hiton SN Posa pasado na ha ikatulungan pinal nga pagbasa ha Kongreso. So aljon amay ni aton headlines sa mga balita na hikay han Radyo Pilipinas Borongan ngan ang detali amon ipapahat sa second round ha. Taramdan, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Daisy para sa mga pasyo ng impormasyon, and of course maayong buntag ta sa atong mga kawanan diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan sa panguna sa atong station manager Ate Ruth Rivera Abundan. Of course dili nato kalimtan ang atong mga suking tigpaminaw diha sa inyo nga dapit. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:13 na sa buntag dining puntuha. Biyahe kita padulong kalbayog mga higala ato sab nga paminawon para sa nga pasyo ng impormasyon. Mao pa nga aga Sir JM Sumino. Good morning, Eastern Visayas. Sir, good morning. Yes, good morning, Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Wait lang ha. Alright. Nagpaparaaram ako dito sa Masaya sa control. Anyway, oras natin, mga kasangkayan, 8:13 na sa morning. Ano pa yung agay, Sir Visayas, sa natin mga minayuyo nga mga mamarati sa radyo, sa bugos nga riyon nga mamarati sa mobile application. Sa natin mga Facebook Live viewers all over the world, magandang morning. Mga listeners didi sa Kalbayog sa 882 AM radio, maupay nga aga sa iyong tanan. Pati naluwat didi sa aton mga kausa sining nga programa Good Morning Sir Visayas. Saying good morning dida sa DYSL Sugod kan dida Sir Aljon Malot. Pati naluwat sa iyo bugos nga team headed by SM Dindo Alaras. Dida sa Borongan, Radyo Pilipinas Borongan, Daisy Belizar. Sa bugos nga team headed by SM Ruth Rivera Abunda, maupay nga aga. Yan, Pia Samar, Aaron Cotihar. Pati good morning sa naton regional head, Sir Rian Arinto. Anay ha, may da pa ba ako nakalimtan? Alright. Mga kasangkayan, aadiyan natin mga update tiking didi sa Kalbayog.
Before that, pakilala ko anay namon kaupo dito sa Master Control, si Engineer Raizano Barandino. Ako ang iyo makakaupo, JM Sumino sa nga programa. Good morning, Eastern Visayas. Biyernes nga adlaw, Agosto 7. Adan weather update yan ng adlaw dito sa Calbayog City. Medyo malindanga nga na, although malindanga, maulap man gihapon, medyo madampog gihapon. Ang temperature didi sa Calbayog City 28 degrees Celsius, pero tungod kay 84% ang humidity, baga-baga gihapon sa 33 degrees Celsius sa Pamati. Ang hangin ada sa 14 miles per hour. Tungod kay madampog ang kalangitan yan ang adlaw ginlalauman nga magkakamay ada burbudlos nga pag-uran sa bugos nga adlaw. Ada sa 45%. Yan masaka sa 65% ang chance ang pag-uran niyan nga gabi. Yun papahinom naman nga permi maghiro tungod sa banta sa thunderstorm. Yan posible nga makusog nga uran. Maghinay-hinay sa pagmaneho tungod sa madalunot nga dalan. Ngayon may dalawa tsansa sa pagbaha sa mga hamugbo nga mga lulugar didi sa Calbayog. Sangli tayo kalimot pagdarasan payong kapote kung magawasan yung mga panimalay. Stay hydrated nga updated sa mga latest updates didi sa niyo. Partners ang malalauman nga tinuod nga impormasyon Radyo Pilipinas. Para sa naton pase orden, Calbayog City is generally peaceful. Mahimyang didi sa naglabay nga 24 oras. Sa pagtaga kuryente, sumala sa advisory sa NGCP, Kakulop, San Kulop. Bugos nga Region 8 ada sa extended yellow alert. Tungod sa manipis nga reserba sa kuryente kontra sa naton demand. Although ginpatapod man sa NGCP nga ang supply sa kuryente igo or sadang para sa naton paggamit, pero ginpapahinumduman na ang mga konsumidores nga kung mahimo magtipid sa paggamit sa kuryente, sugad sa pagparang sa mga light nga appliances nga diri ginagamit, agud malikayan ang pag-brown out. Sa pagtaga tubig dito sa Calbayog, nagpapadayon ng supply ng tubig sa mga lugar nga may daan nga tubig. Ngayon sa mga waray pa nahiabti sa serbisyo, nagpapadayon nga waray liwat tubig. So far, waray min sa advisory. Announcement. Oo, yan na, nagpapadayon ang Tandaya Festival. Celebration. Ngani may da Health and Wellness Caravan today dida sa Catbalogan City para sa accessible healthcare services, wellness activities, health education nga gindisenyo para sa pag-empower sa kada Samarnon. Kaparte gyapon sa Tandaya Festival Celebration ang Job Fair 2026 nga nagtikang niya ng adlaw nga magpapadayon buwas August 8, 2026. Good morning, Eastern Visaya. Nganto naman kita sa mga balita nga nakalap sa DYOG Radyo Pilipinas sa naglabay nga 24 oras. Modified classroom gin-turn over sa LGU Calbayog sa bagong lipunan. Ngan IEC meeting para sa Samar Pacific Coastal Road 2 project ginbuhat sa Lawang Northern Samar. Ang detalye igpapaangbit niyan sa second half of the program. Oras natin 8:19 in the morning. Balik sa imo, Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, damo nga salamat Sir JM Sumino para sa mga pasyo ng impormasyon live gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, of course subos sa pagdumala sa itong acting station manager Sir Gene Navilon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:20 na sa buntag. Uy, good morning ta sa ato nga mga higala diha sa Dakbayan sa Tacloban. Kang Ma'am Rosan magkuro diha sa Department of Agrarian Reform ug man kang Miss Flormy Bacos diha sa DepEd Region 8. Nining tungora mga higala, ato nga paminawon ang update usab gikan sa PIA Samar aron maghatod sa iyang mga pasyo na nga impormasyon maupay nga Sir Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Sir Aaron, good morning. Yes, mabuhay rise and shine Kuya Aljon. Maupaygap nga Agadidayo Station sa Ati Daisy and Kuya JM. Good morning gihapon na naton Facebook Live viewers nga so kinga mamarati. Basta po anay kitahan comment siguro naton live sa ring di ni Junina Luna haera ko no is didiha bunyagan maluya ko no ang tubig tapos yun shout out ko no na kumusta po adaya nagkikita siguro yan sige po yan nagyamon party didiha Catbalogan City marisyo kita yan na kay damo it booth tas damo gyapit pwede mapalit kapartinihan Tandaya Festival 2026. So tama to po ang ginsaring kanina ni Kuya JM yan na pong adlaw health and wellness caravan naton yan na Tandaya Hall inihiya activity and kaparte po gyapon nito additional activity and job service fair registration for the entire whole day ito Samar Convention Center Liwat diha Catbalogan City. So ang mga gusto mamili ng trabaho, panlistangan, pagpa-register po yan ang job and service fair. Ako Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency. Summer, makakupod niyo yan ang edisyon. Ipapadangat gihapon nato ni yan ang mga updates tika Catbalogan City nga updates gihapon han Tandaya Festival 2026. Meron yan it's second half it. Good morning, Eastern Visayas. Our updates tika sa Melco 2. Wala kita may nakuha nga bagong updates para yun ang adlaw pero padayon lagi po na naton updates or aton monitoring sa Melco 2. Parting naman po gihapon han water advisory wala kita bagong may nakuha nga updates kung may power water interruption yan ang adlaw pero padayon lagi po na naton monitoring tikang tubig at Balogan corporations nga mga updates. Weather updates naman tikang DUST Pag-asa. Sumalahan DUST Pag-asa weather report yun ang adlaw. Posible naton paginoran-oran yan pagdalugdog iba-iba nga parte or bahin ng Eastern Visayas. Tungod din yan localized thunderstorms. May posibilidad gihapon nga makusog nga oran, busan oran. Nga pwede gihapon magresulta inihin flash floods o landslide ang mga lugar nga delikado. Di naman mismo Catbalogan City kanina magahon makusogan oran na experience naton nakamata ko kanina magahon kasi makusog talaga ang bunokan oran pero kapag gaya na po yan na oras masirap po naton weather yan na masirap na so perfect yan mga mabisita Catbalogan pagbisitan mga booths nga anhi especially kakulo pa nga agri fishery trade fair launch sa Kakulop. Pero padayon ito yung trade fair. Isasagdo na liwatan atong publiko mag-andamin payong or rain gear nga padayon nga mag-monitor gihapon ng weather advisories tika nga DST Pag-asa. Parahan aton presko nga notisya headlines. Lokal nga produkto ginbidahan sobra 20 nga exhibitors sa agri-fishery trade fair. City Enro kinsusi ang operasyon solid waste management facility. Ang mga detalye, gahatag natin meron yan. Back to studio, Kuya Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat sa mga updates Sir Aaron Cotihar live gikan diha sa PIA Samar and of course maayong buntag ta sa kinatibukang pwersa sa Philippine Information Agency sa panguna sa atong regional head Sir Rian Arinto. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 na sa buntag. Dugang update gikan diri sa probinsya sa Southern Leyte unahon na to mga kaigsunan ang update sa ato nga linya sa kuryente kay og mga dawa aduna naka-schedule nga power
power interruption ang ato nga Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco mga higala. No, alas 7 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Oy, taas-taas no. And partikular sa maapektuhan ini ang ato nga mga konsumidores diha sa Tuburan, Rizal, ngadto na sa Matinaw, Batuan ug San Isidro sa Dakbayan sa Maasin. Rason, matud pa sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco, adunay paghimuon nga pag-install sa mid-span pole tungod sa low vertical clearance mga higala. Gawas pa niana, adlaw gihapon nga Sabado, no, medyo ubay-ubay gyud ang nakaschedule og mga adlaw. Alas 7 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Partikular sa maapektuhan ang ato nga mga konsumidores diha sa Puntana sa lungsod sa Silago. Rason, matud pa sa Soleco, adunay paghimuon nga pag-construct sa single-phase line extension diha sa Purok Manga sa Naasoy nga lugar. Ug maghapong adlaw mga higala, no, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon makasinati og power interruption ang ato nga mga konsumidores. Adunay portion diha sa Himayangan, Liluan, padulong na sa Gakat, Libagon, no. Kay rason matud pa sa Soleco, adunay rerouting sa 3-phase line mga higala. Ato na lamang pong ipasabot, no, kay adlaw nga Domingo, no, weekend mga kaigsunon gihapon, 7 a.m. to 5 p.m. partikular nga maapektuhan niini ang mga konsumidores diha sa Sabang sa lungsod sa Hinundayan. Matud pa, adunay paghimuon nga pag-construct sa single phase line extension gihapon diha sa Purok Seaside sa Naasoy nga barangay. So para sa mga apektado nga mga konsumidores, palihog na lamang sa pagtimaan, no, o pag-take note niya itong Naasoy nga mga schedule aron gyud dili makalitan, no, kung kalit lamang nga pawong ang atong linya sa kuryente mga kaigsunan tungod sa pagpatuman sa Naasoy nga scheduled power interruption. And sa atong kinatad sa panglawas, atong panawagan Ate Daisy, Sir Aaron, Sir JM, no, sa mga kaigsunan nato ato nga mga suking tigpaminaw nga pagasuportahan ang paglusad niining Ligtas Tigdas campaign, no, para kini sa pagpamakuna ni atong nga mga kabataan batok niining sakit nga measles and rubella, no. And again sa mga kwalipikado nga mga bata, sa mga inahan, guardian niining Naasoy nga mga kwalipikadong benepisyaryo ato nga pagasuportahan ang Naasoy nga kalihukan pinangunahan sa atong Department of Health, kay ang Naasoy, no, nga kalihukan para lamang usab sa kaayuhan sa atong tagsa-tagsa ka mga anak. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:27 na sa buntag, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod nining adlaw nga Biyernes, Agosto 7 tuig 2026. Sa ato nga mga balita mga higala, LGU Limasawa, Southern Leyte, andam na para sa SGLG validation. Provincial Health Services Office, andam na sa province-wide measles rubella supplemental immunization activity. Kaping 36,000 ka mga bata target mabakunahan. Kapin 4.9 milyones pesos nga ASF indemnification gipangapod-apod sa lungsod sa Silago, Southern Leyte. Dulaan 300 ka mga benepisyaryo sa Malitbog na kadawat og bugas pinaagi sa ACA price distribution sa PSWDO. Samtang para sa balita mga kaigsunan nga nahikay sa Visayas State University sa DYDC-FM mga higala. Hatod sa ato nga mga kaubanan, PFP ug VSU nagpaligon sa koordinasyon alang sa fire safety ug emergency preparedness. Samtang VSU o CMU magpaligon sa panagtambayayong pinaagi sa dual or joint graduate degree program sa Animal Science ug MOU signing. Karang inyong atangan mga higala, sa mga pagbalik among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan.
Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Coverage. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Mga igala po dahil gihapon ka mga nagpaminaw nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo sa inyong pwersa sa Radyo Pilipinas Sogod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, Philippine Information Agency ug DYDC-FM diha sa Visayas State University. Dinipuntuha mga higala ato na nga balika ng atong mga kaubanan para sa paghatod sa mga kompletong detalye. Again sa mga kausapa, maupay nga aga, Ati Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Itong detalyahan balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan para ng adlaw Agosto 7, 2026, Biyernes. Siyahan line loss and congestion cost ginabusisi han House Committee on Energy Regulatory Commission ginsiguro aton refund para sa mga konsumidor. Ang detalyahan report tikang kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Representative Marcelino Nonoy Libanan. Iginpahayag ni House Minority Leader ng 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nga nagiging duga nga pinansyal nga pasaanon para mga konsumidor han kuryente ha Region 6 ngan 8 ang pagsusukot han line loss congestion cost LLCC nga haiba nga lugar inabot haros 5 pesos kada kilowatt hour han bulan han Hulyo. Tungod hini ginbusisi han House Committee on Energy ang nasabi nga pagsukot durante han ira hearing agud mahibaruan ang epekto hini sa mga konsumidor. Haamo gihapon nga hearing, nagpasarig ang Energy Regulatory Commission ERC nga ibabalik pinaagihan net settlement surplus allocation NSSA ang bisan ano nga sobra nga nakolekta tikang nga mga apektado nga konsumidor subay ha nagpapabilin nga mekanismo han regulasyon. Kayo na nga nagkulang, ang tinamaan pa yung consumer. Ano ba to? Hindi ito maintindihan. Ang LLCC, yung line loss congestion cost, sa June tumama ng 2 pesos. Sa July, tatama ng 4 pesos. Doon lang sa amin. Ito na yung mahirap na lugar. Sinisingil pa ng mataas. Ano ba ito? Bakit? Ang kulang dito, yung distribution, yung transmission line. Dahil nagsipot yung transmission line, i-improve sana ng NGCP, naningil pa. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damaga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Ngan nga di kita sa
nga di kita sa balita nga nakalap sa na bugos of person sa San DYOG Radyo Pilipinas Calbayog, modified classroom gin turnover sa LGU Calbayog sa bagong lipunan. Ang detalye igahatag sa ato ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Nag-turnover ang City Government of Calbayog sa usa nga LGU Modified Classroom sa Bagong Lipunan Integrated School. Pangunahan ni Alcalde Raymond Uy ang blessing og turnover san pasilidad kasunod san turnover gihapon san kaparehong classroom sa Patong Happy Valley Integrated School. Parte ang proyekto san LGU Modified Classroom Program sa ilarom san Mabulig Calbayog Program nga nagtutuyo balyuan ang mga temporaryo nga classrooms nga hinimo sa kawayan og nipa san mas marigon og permanente nga pasilidad. Igpapadayon san city government ang pakigborobligay sa DepEd ug mga komunidad para san pagpahusay san mga pasilidad pan-edukasyon sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Charmaine Perito Balves. Tandaya Festival 2026 updates naman kita. Lokal nga produkto, ginbidahan sobra 20 nga exhibitors sa Agri-Fishery Trade Fair. Pamatiyan tanahon report. Mahuhusay nga booth nga punuhin mga produkto tikang haumangan kadagatan ang ginbidahan pag-abrihan Agri-Fishery Trade Fair 2026 ha Capitol Grounds sa Catbalogan City didahan ni kaunumhan Agosto. Kabahin inihan selebrasyon ng Summer Day ng Tandaya Festival kundi informal nga gintikangan ang exhibit pinaagin ribbon cutting ng paglibot ha mga booth. Intirok han mga opisina han Provincial Agriculture, Provincial Veterinary, and Provincial Fishery ang sobra 20 nga exhibitors tikang haiba-iba nga lugar ha Samar. Tumunghan aktibidad nga maipakilala ang era mga produkto ngan mabuligan ang mga lokal nga producer nga makabuot ang mas haluag nga merkado. Padayon ang Agri-Fishery Trade Fair tutubikan na 10 Agosto. Magtatapos ini pinaagin pagkilalahan mga best dress booth, most innovative booth, ngan highest sales booth. Tigang happy ay Samar Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa unang balita gikan sa DYDC-FM, Bureau of Fire Protection kon BFP of Visayas State University nagpaligon sa koordinasyon alang sa fire safety o emergency preparedness. Para sa kompletong detalye, anang report ni Glody Kayunda. Nagpahigay prevention o emergency preparedness sulod sa universidad. Gipanguluhan ang maong panagtigom ni Fire Senior Inspector Benito Gundilino G. Iluna, JD Acting City Fire Marshal sa Baybay City Fire Station, uban sa mga opisyal sa VSU aron hisgutan ng mga lakang nga makapaligon sa kaandam sa universidad, batok sa mga emerhensya o sa pagpalambo sa kaluwasan sa campus. Lakip sa gipunting sa panagtigom ang pagpaligon sa koordinasyon tali sa duha ka institusyon aron masiguro ang epesyenteng pagpatuman sa mga programa o inisyatibo sa fire prevention, disaster preparedness ug life safety alang sa mga estudyante, kawani ug bisita sa universidad. Sumala sa Baybay City Fire Station ang padayon niya panagtambayayong tali sa BFP o VSU, mao'y hinungdanon sa pagpalambo sa usa ka luwas ug andam nga palibot sa pagkat-on, pinagi sa hiniusang pagplano ug pagpatuman sa mga lakang alang sa kaluwasan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa mo report, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa mga naguna nga balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte, sa Radyo Pilipinas Sugod, Provincial Health Services Office andam na sa province-wide measles rubella supplemental immunization activity. Kapin 36,000 ka bata target mabakunahan. Ang detalye hatod ni Dalia Ore. Radyo Pilipinas Report. Andam na ang Provincial Health Services Office o PHSO sa pagkitambayayong sa Department of Health alang sa paglusad sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA sa lalawigan sa Southern Leyte, diin gilauman. Nga mukabat sa kapin 36,000 ka mga kabataan ang mabakunahan batok sa sakit nga tipdas ug rubella.
atol sa kapihan sa PIA. Giparayag ni PHSO MRC focal person Melros Dublan nga kabahin ng Visayas Region sa ikaduhang hugna sa nationwide MRC campaign human una kining gisugdan sa Mindanao. Formal nga pagasugdan ng kampanya sa probinsya karong umaabot Agosto 10 adlaw nga Lunes di nang lungsod sa Sogod mao ang napili nga pilot area sa implementasyon. Target sa programa ang tanang mga bata nga nag-edad og 6 ka buwan hangtod sa 59 ka buwan o ubos sa 5 ka tuig ang panuigon. Alang sa mga bata nga walay ginikanan nga makauban sa panahon sa pagbakuna, gikinahanglang adunay signed consent form gikan sa ilang nga ginikanan o legal guardian. Gihimugatan ni Dublan nga wala pay tambal ang tipdas ug ang pinakamaayo nga panalipod batok niini mao ra gyud ang bakuna. Iyang gipasabot nga mahimo makamatay ang sakit kung adunay komplikasyon o mahimong hinungdan usab sa mga depekto sa bata sa pipila ka mga kaso nga nalambigit sa rubella. Base sa datos sa DOH, anaa sa 95% sa mga bata nga 5 ka tuig paubos ang ideal nga target, apan adunay dako nga posibilidad nga mas ubos ang ihap sa aktual nga mabakunahan sanglit dili man mapugos sa mga otoridad ang mga ginikanan sa mga bata. Isip pagpangandam sa kampanya, nahumana ang pagbansay sa mga nurse, doktor, guban pa nga mga health workers nga mao'y mahimong nga vaccinators. Samtang miabot na usab sa lalawigan ang mga bakuna nga gihatag gikan sa DOH. Gikumpirma ni Dublan nga usa gihapon kahagit sa ilang opisina ang pagdasig sa tarang ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak. Bisan pa man niini, nagatuo siya nga pinaagi sa hustog tukmang impormasyon, mas musalig ang komunidad sa importansya sa pagbakuna ug mas mapanalipdan ang mga kabataan batok sa mga sakit nga malikayan pinaagi sa bakuna. Balita gikan sa Provincial Health Services Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Dalia Oret. Good morning, Eastern Visayas. Samtang duga nga balita tika nga Radyo Pilipinas Borongan City nakiusa Joint Interlocal Zone Meeting tambulig nga mga serbisyo medikal han probinsya pakikusgan. Aadi ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Nakisan lokal nga pangunan ng syudad ng Borongan ni pinagikan Mayor sa Ivan Dayan Agdagin dumarang at Joint Interlocal Health Zone Board and Technical Management Committee meeting Estela Rotal Function Room ano ibes Agosto 6. Panuhin niya katitiro kan health leaders ang sinirangan samar ang pagplastaran kinabagong i-implementar ng Interlocal Health Zone ILNC kundi ngilalauman ang magiging kontribusyon ng syudad ng Borongan at pagpagkasugan mga programa panlawas sa probinsya. So banking karistoryahan ng Borongan City at may pinakadakang nga magiging kontribusyon na pundo ng ILNC lagot pa ang provincial government kung nag-uusaan nga syudad na sinirangan samar. Ang kantidad ng kukuhaan tikang National Tax Allocation NTA ang syudad na makumpone rin 30% tikang 0.2% ang kabugusan na nasabi nga pundo. Kaupod ng Borongan ang mga munisipalidad ng oras, staff, balang higaw-giwan na nasabi nga kasabutan. Hindi aktibidad na iliyar ang Mayor Agda nga chairperson ng Borongan ILNC kabakyang ni Dr. Jessica Sabalverino, Chief ng Eastern Samar Provincial Hospital como Vice Chairperson, samtang Chairperson naman ng Provincial Health Board ni Governor Ralph Vincent Ivernoni kundin sakop liwat itong syudad ng Borongan. Samtang nagpamtang ni Mayor Agding kadugangan ng mga suwestyon nga magkakapagpapsay na implementasyon ng ILHC na nagpaabot hinulos ng pagsuportan pagdusuan maupay ang panlawas ng mga mulupyo ng eksakto nga benepisyo para ng local health workers. Ang syudad ng Borongan inagahatag hindakang atensyon sa local health programs labi na adtong paghatag hingkangay nga suporta mga nanginginanglan sugan ng libre medisina program ng syudad ang ginudumara nga mga serbisyo karaban na tayaw nga mga barangay nga nagsisiguro nga makakatagamtaman mga mulupyo hindi kalidad nga mga serbisyo medikal. Balita na hikay tikang hadton official FB page ng Borongan City Information Office para sa Bagong Pilipinas o Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Engineer Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sa iba pa nga balita, DDIEC meeting para sa Samar Pacific Coastal Road 2 project ginbuhat sa Lawang Northern Samar. Ang detalye pamatiin naton sa naakon report. Radyo Pilipinas report.
ginbuhatan Information, Education and Communication or IEEC meeting para sa Pacific Coastal Road 2 project sa Lawang LGU Annex Building sa Lawang Northern Samar sadtong Agosto 5 tuig 2026. Ang meeting ginatindiran sa Department of Public Works and Highways or DPWH ngan mga consultants tikang sa Kyungho Engineering and Architects Corporation Limited pati naluwat sa mga opisyales sa munisipalidad ngan miyembro sa Lawang LGU Technical Working Group. Sa katitirok ginlaygay ang kahimtang sa proyekto, plano sa pag-implementar ngan pagparigon sa mga nadadabihan. Ginharampangan luwat ang mga schedule sa public consultation para mahatagan higayon ang komunidad ngan sino man nga may kalabtanan sa proyekto nga mahipaabot ang ira mga pananaw ngan mga sentimento. Manunumduman nga ang Samar Pacific Coastal Road or SPCR2 project napunduhan sa nga 2024 ngan panuyo maon paghimo o mga tulay ngan kalsada pagkonekta sa isla sa mainland para mas madali ang pagbiyahe sa mga tawo ngan mga produkto ngan mas malaksi nga pag-uswag sa bungto. Unina magreresulta sa mga dugang nga oportunidad ngan mas malaksi nga paghatag serbisyo sa nga tanan labi na sa mga taga-Pacific Town sa Segundo Distrito sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita nga naandam naton di PIA Samar particular na Catbalogan City. City Enro, hinsusi ang operasyon han solid waste management facility. Adin ako ni kaduhang nga report. Nagbuhat in site validation ang City Environment and Natural Resources Office o City Enro a solid waste management facility ha Barangay San Vicente, Catbalogan City, tidani kalimahan Agosto. Ira ginsusi ang operasyon han pasilidad, lakip na ang lugar para han segregation, shredding machine, composting units, nga iba pa nga gamit ha pagdumara han basura. Ginkita liwat nera ang padayon nga konstruksyon han drainage system nga iba pa nga infrastruktura base nga pauswag ang operasyon ngan masiguro ang pagsunod han mga regulasyon han kalibungan. Base han era mga naobserbahan, naghatag ang City Enro hin mga rekomendasyon base padayon nga mapauswag ang pasilidad ngan ang era serbisyo. Magpapadayon liwat ang era regular nga inspeksyon ngan monitoring base masiguro nga ligtas, epesyente ngan nasunod ang mga balaod han pagdumara han basura. Tikang Happy ay Samar, Aaron A. Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita nga nahikay sa Visayas State University DYDS-FM, VSU o CMU magpaligon sa panagtambayayong pinaagi sa dual or joint graduate degree program sa Animal Science o MOU signing. Ang detalye hatod sa student intern nga si Ray Bael. Gikatakbang ipahigayon karong adlaw, Agosto 7 sa Graduate Education Conference Room sa Visayas State University kon VSU Main Campus ang ikaduha ug katapusang adlaw sa Development of Dual Joint Graduate Degree Program in Animal Science ug Memorandum of Understanding kon MOU signing. Tali sa VSU ug Central Mindanao University kon CMU isip kabahin sa pagpalig-on sa akademikong panagtambayayong. Mangulo sa pagpirma sa MOU sila CMU President Dr. Rolito G. Ibalye ug representante ni VSU President Dr. Pros IBG Yepes. Masakses sa maong pagpirma sila Dr. Judith Sasandoncillo Entong din sa Graduate School sa CMU ug Dr. Rotasio S. Gravosa, VSU Vice President for Academic Affairs. Lakip sa kalihukan ng mga workshop, plenary session ug representasyon sa mga output nga nagtumong sa pagpalig-on sa kalidad sa pagtudlo, panuki-duki ug akademikong kooperasyon isip kabahin sa pagpalambo sa hinuusang graduate degree program sa Animal Science. Sumala sa VSU Graduate Education Office ang maong kasabutan gitumong sa pagpalapad sa academic excellence, pagpaligon sa research collaboration, ug paghatag og mas daghang oportunidad alang sa graduate education sa natad sa Animal Science. Mutambong sa kalihukan ang 15 ka mga partisipante gikan sa CMU, Department of Animal Science sa VSU, Office of the Vice President for Academic Affairs, University Integrated Media and Public Affairs, Quality Assurance Center, ug Office of the University Registrar. Pinaagi sa mong panagtambayayong, gilauman nga mapaligon ang hiniusang panuki-duki, mapalambo ang mga akademikong programa, ug mapalapad
matupad ang mga oportunidad alang sa mga estudyante, scholar, tigduki-duki o mga profesional sa animal science. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa mga report, Ray Bael. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kapin 4.9 milyones pesos nga ASF indemnification gipang-apod-apod sa lungsod sa Silago. Para sa kompletong detalye, ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nakabinipisyo ang 116 kakwalipikadong mag-uma sa Silagos Southern Leyte sa kapin 4.9 milyones pesos nga African Swine Fever kun ASF Indemnification Assistance. Gipatuman ang pagpanghatag sa ayuda pinaagi sa koordinasyon sa Department of Agriculture Regional Field Office 8, Provincial Veterinary Services Office kun PVSO ug sa Municipal Agriculture Office kun mao sa Silago. Gitahong ang mga pinansyal nga tabang gitumong aron matabangan ng mga hog raisers nga naapektuhan sa ASF outbreak sa pag-recover silang panginabuhian o sa hinahinay nga pagpasiguli sa produksyon sa baboy sa lungsod. Nunot nini, nagpasalamat ang LGU Silago sa Department of Agriculture o sa PVSO tungod sa palahayan nga suporta o paningkamot sa pagpaligon sa lokal nga industriya sa pagbuhi og baboy. Balita gikan sa lungsod sa Silago. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras may ada na kita 10 minutos ug sa mag alas 9 haaga ngan katapusan nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Pan-adlaw-adlaw nga panginabuhian pamilya Pilipino, suklanan han pag-uswag han nasod, sumalakan House Minority Leader Libanan haiyak kontra suna. Aadi ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Ginklaro ni House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ngan tinuod nga barometro o suklanan ng pag-uswagan nasod indiri la makikita mga numero ngan economic reports kundi ha adlaw-adlaw nga istorya ngan panginabuhi hantag sa nga pamilya nga Pilipino. Ini ang naging sentro nga mensahe haigim pahamtang nga kontra State of the Nation address kung kontra sona ni Libanan ha plenary hall han House of Representatives didahan naglabay nga Lunes nga adlaw. Ginkilala nga igim paabot ni Libanan atun pagdayaw han minority bloc hapira nga mag-upay nga nahimuhan administrasyon sugad han 2.8% nga economic growth sa primero nga bahin han 2026 1.9 trillion pesos nga pondo tikang ha mga investment ngan padayon nga rehabilitasyon han Maharlika Highway pero nagpahinomdom hiya nga kinahanglan lagi hapon magintangkod ang mga ayat nga inaatubang han katawhan. Pira haton mga panguna nga prioridad nga rekomendasyon nga iginpahamtangan Minority Leader amo ang masunod siyahan atun pagripaso haton ipera law agud maibanan ang presyohan kuryente ngan ang gintutuyo nga tax relief para sa mga trabahador nga gudti nga negosyo samtang ginsisiguro nga diri maapektuhan ang pondo para edukasyon ngan panlawas. Ikaduha, paghatagin mas dako nga atensyon ngan pondo sa mga probinsya Pacific facing area so Eastern Seaboard lakip na ang Bicol, Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental. Igindugang paniya ang panawagan para ha mga dagang nga proyekto sugad ang Sorsogon Summer Bridge ngan Leyte Mindanao Bridge. Ikatulo, ang pagpasiguro nga universal healthcare ngan PhilHealth Zero Balance Billing intutuo nga nakakagawa sa kabaraydan ang mga pasyente nga nandugang nga suporta ha teknolohiya ngan farm to market roads para haton maparag-uma ngan pangisda. Ikaupat, atun padayon nga pagsuporta pakig-away kontra korupsyon ngan digitalization ha mga serbisyo ang gobyerno agud magpabilin ang kumpiyansahan publiko. Iginpatapod gihapon han tinaglawas ang 4-piece party list nga ang minority bloc in makikipagsumpayan ng gobyerno di daha paagi nga constructive engagement diri para maging kaaway kundi para masiguro nga ang bunga han pag-uswag in makakabutan ha pinakahirayo nga mga isla ngan komunidad. Diri naton tuyo nga pabagsaken ang mga riko, anaton tuyo aman mahawas ang kablas. Kayan usa nga sosyedad nga tinuod nga mainuswagon, amaton padayon nga ginpapaguti ang latang habot nga hanriko ngan kablas. Patapos nga pahayag ni Libanan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
nga na Aljon din hinamon tinatapos ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan hapan Biyernes nga edisyon taramdan Good Morning Eastern Visayas. Ngan hangaran haamon ni Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boboy Rubin, ngan di naman ha technical hera Chief Tech Joy Policarpio ngan Engineer RV De Dios. Nagpapasalamat gihapon kitahan partisipasyon ng aton news contributors Pen Pumida, Engineer Sok Aberia. Iniday sila lo sa Bilizar na sa ring mga salamat ngan maupay nga aga haaton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yan, sa katapusan, igihabol ko ini nga balita ang may kalabtanan sa report ni Aaron kanina kat Balogan City Enro nagtutdo sa waste management personnel sa mga paggamit sa makinarya. Ang detalye adian akong report. Radyo Pilipinas Report. Nagtutdo ang Catbalogan City Environment and Natural Resources Office or CENRO sa mga machine operators ng personal tikang sa opisina sa Catbalogan Solid Waste Management sa nga August 5, 2026 sa CENRO Function Room sa Catbalogan City. Ginpangunahan ni CENRO Government Assistant Department Head Dr. Edgardo Guya ng Administrative Assistant Eric Toleran kumo resource speakers sa nasabi nga seminar. Parte sa ginpaangbit sa mga speakers ang importansya sa tama nga paggamit ng pagpadalagan sa mga makina nga ginagamit sa operasyon agud malikayan ang peligro ng pagkarubat sini ngan magamit pa sa maya nga panahon. Parte liwat sa nilagin laygay ang iba-iba nga klase sa basura ngan kung paano ang tama nga paglain-lain sini. Pinaagi sa tama nga paggamit sa mga makina nga hugot nga pagpatuman sa paglain-lain sa basura. Padayon nga ginduduso sa syudad sa Catbalogan ang sustainable ngan malimpyo nga komunidad para sa nga tanan. Ini nga proyekto bulig sa syudad Kasugbong ang kababaihan kontra basura or KKB para makahatag dugang ang mga pakabuhi sa mga partisipante samtang nakakabulig sa pagpanginano sa mga basura ngan makabulig pagmenos sa negatibo nga epekto sa climate change. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngan Aljon, tatapos ulit namon ngan mananamilit kami pansamantala. Tikang didi sa DYOG Radyo Pilipinas, Calbayog, sa ngalan sa namon acting broadcast station manager Hinaro Navilon, kaupo didi sa master control si Engineer Raisano Barandino, nga news contributor Charmaine Perito Balves. Ako niyo nakaupod sini nga Biyernes nga adlaw. Sini nga taramdan, Good Morning Eastern Visayas, JM Sumino, maupay nga aga sa aton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Happy summer liwat dinilaan namon gintatapos ang amon partisipasyon para niya ng edisyon han Good Morning Eastern Visayas. Ang arahan ng Philippine Information Agency Eastern Visayas to our regional head Sir Rian Narinto. Ako naman ni Aaron Cotihar. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras na to mga higala, alas 8:57 na sa buntag. Hinatapos ang atong Biyernes nga panaguban para sa programang Good Morning Eastern Visayas. Agosto 7, tuig 2026. Daghang salamat sa atong mga manakauban para sa karon nga adlaw. Ate Daisy para sa DYES Radyo Pilipinas Borongan, JM Sumino sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog, Aaron Cotihar gikan sa PIA Samar. O gingon man, daghang salamat usab sa atong mga kaubanan sa Visayas State University DY-DCFM. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, sa ngalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa itong nakauban sa Master Control Kuya Noel Palugod. Mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa makausa pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service.